komunista. But it's good to see everyone here. So natutuwa tayo na tayo ay pinagtipon ng Panginoon. Ano? Hindi po tayo lagi nakikita lahat ng sama-sama, pero at least minsan sa isang taon, sinisikap natin na tayo ay magkatipon-tipon naman. So that at least in a simple gathering, na hindi tayo nagko-conference, hindi tayo may mga proyekto, we will simply enjoy one another's presence. Bilang mga coordinators in the vicariate, in the parish level, iba't iba yung lugar na ating pinanggalingan, pero merong isang bagay na nagpupuklod sa atin. At yun yung pagmamahal natin sa pamilya at yung ating pagmamahal sa buhay. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan de la Cruz, St. John. Sino ba mga taga St. John of the Cross dito? Meron ba dito? Wala. Kaya pero wala sila. Ito mo, mga talipandas. Fiesta po kasi nila, kaya wala sila dito. So binabati natin ang mga taga St. John of the Cross. Dati namin kapitbahayan na noon ako'y nasa Mary Mirror of Justice, doon po sa may Comembo. Pero si St. John of the Cross, siguro very quick history lang. He is a Spanish mystic born in the year 1542. He was born of poor parents. Pero kilala siya bilang isang taong malalim ang spiritualidad. Malalim ang spiritualidad. Kaya nga nung siya iniging pari at nung siya lumaki, siya ay nakilala bilang isa sa mga reformers ng Carmelite order. Pero si St. John of the Cross ay kilala bilang mystic. Now, sino ba yung mga mystic? Yan yung mga taong they look at the world in a mystical way. Ibig sabihin nun, hindi lamang nila nakikita kung ano yung nasa panlabas. Nakikita nila kung ano yung nasa loob. Ganun ang ibig sabihin ng mystic. You have an eye for the spiritual, an eye for what is internal. Kaya si St. John of the Cross, marami siyang sinulat tungkol sa panalangin, because he is always writing about the spiritual life. Parang ang paanyaya sa atin ni St. John of the Cross is, let us continue to look at the world in a mystical way, in a mystical manner. Dahil kapag hindi tayo natutong tumingin beyond the physical, marami tayong mamimiss. Marami tayong hindi mauunawaan. Halimbawa ngayon, tayo ay naghahanda sa panahon na ng Kapaskuhan. We need a mystical heart. We need a mystical eye para makita natin yung kabuluhan at kahulugan ng ating ipinagdiriwang. Dahil kung wala ito, walang kabuluhan. Lahat ng ating ginagawa, wala. Parang itong kapanahon na ng Kapaskuhan, ano lang ito? Ang mangyayari sa inyo, bibigat lang kayo. Bibigat lang ang yung timbang. Lalapad lang ang inyong mga waistline. Dahil party dito, party doon. O sino sa inyo dito nakailang Christmas party? Wala pa nga ang Christmas season talaga. Yung iba sabi sa kaibigan ko kay Father, makakalabing-dalawang Christmas party. Talaga naman, kalabing-dalawa na. December 14 pa lang. So may ibang So, we need a mystical eye, a mystical heart para makita natin yung mas malalim na kahulugan ng ating Kapaskuhan. Alam nyo, speaking of St. John of the Cross, yun yung tinuturo niya sa mga tao Train your heart and train your eye to look beyond what is the physical. At alam niyo yung mga unang Kristiyano noon, gano'n ang kanilang ginagawa. Para makipagpatuloy nila yung pagtuturo ng Ebanghelyo ni Jesus, sometimes they would make symbols. Dahil alam natin, di ba, bawal lang maging Kristiyano. So, ginagawa nila gumagawa sila ng symbols na kapag nakita nila yun yung magpapaalala sa kanila na sila ay Kristiyano. Halimbawa, noon, usong-uso yung symbol of the fish. Ang tawag dito ay ictus. Sabihin nyo nga, ictus. That is Greek,
Yung ictus, yun yung ginagamit nilang salitang isda. Siguro nakita nyo na yun, yung parang image of a fish. Pero yan ay symbol ni Jesus. So ginagawa nila yan kapag inuukit nila yan sa kanilang mga bahay. No? Kaya pag nakita ng mga tao na mayroong ictus, binala ay Kristiyano yung nakatira dyan. Sila lang na nakakaintindihan. So they see the physical image, pero nakikita nila yung malalim na kahulugan. Meron akong paanyaya sa iyo na yung Kapaskuhan ay tingnan din natin sa ganoong paraan, sa mas malalim na kahulugan. At gusto kong gamitin, alam nyo, merong famous na Christmas song na lagi natin kinakanta. Pero kung hindi natin maunawang ang ibig sabihin nito, wala. Hindi tayo lalalim, no? Alam niyo ba yung kantang The 12 Days of Christmas? Minsan nilalaro-laro lang natin ito di ba? May Tagalog na version pa nga yun, di ba? Yun, 12 araw na yun. Pasko, sa akin ang short ako. Diba? Isang basketball na bola. Talaga walang kahulugan diba? Pero alam nyo, malalim ang kahulugan ng 12 Days of Christmas. Yan ang ginagamit ng mga unang Kristiyano noon to hide the Christian code. Sige, isa-isahin natin. Sabi ko, on the first day of Christmas, my true love sent to me partridge in a pear tree. Anong ibig sabihin niya? Partridge in a pear tree. The partridge is a bird who is known to sacrifice for her children. No? Para hindi makain yung kanyang mga anak, ang ginagawa ng partridge minsan, pag mayroong lumarating na mga vultures o may mga lumarating na mga predators, nagpapanggap siya na siya ay injured. Bakit? Para siya yung lapitan ng mga predators. So sa halip na yung kanyang mga anak, yung mga eggs o yan ang kanyang mga bagong sinan na anak ang kainin ng predators, siya na lang ang makakain ng predators. Yun ang ibig sabihin ng partridge. Now, sinong naaalala ninyo? Pag ganyan ang kwento ng partridge, siyempre si Jesus. So nakita niyo yun, That is code for the sacrifice of Jesus. Partridge on a pear tree. O ano naman yung tree? Yung kahoy ng krus. Because Jesus will sacrifice His life on the tree of the cross. Kaya pag naririnig niya a partridge on a pear tree, maaalala natin si Jesus na mag-aari ng kanyang buhay sa kahoy ng krus. Di ba ang lalim? Hindi lang yan ibigay sa akin ng shota ko. Isang basketball na bola. Partridge on a pear tree. And then, ano yung pangalawa? Second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves. Ano naman yung two turtle doves? Una, the two books of the two testaments, the Old Testament and the New Testament. Pinapaalala sa mga Kristiyano, mayroong dalawang division ang salita ng Diyos. The Old Covenant and the New Covenant. At yung dalawang iyon ay kailangan basahin natin, because itong dalawang ito, this will keep us to have a pure spirit and a poor spirit. Kaya nga turtle doves, ano ba yung turtle doves? Ano naalala niyo sa turtle doves? In the Gospel. Saan nyo narinig yan? In the Gospel of Luke, yan ang inalay ni Jose at ni Maria sa templo. Kasi yung turtle doves, yan ang inaalay ng mga poor people. Yung mga mayayaman noon, mga pigeons, mga mamahaling ibon. Pero yung mga turtle doves, mga may hirap. So, parang pinapaalala sa atin to become poor in spirit. And then, mangyayari yan when we continue to read the Word of God, the Old Testament and the New Testament. Okay? On the third day of Christmas, my true love sent to me, ano naman yung third day? Ayun, three French hens. Ano naman yung three French hens,
Una-una, the three persons of the Holy Trinity. So part ng catechism yan, there is one God, but there are three persons. Diba? Father, Son, and Holy Spirit. Pinapaalala sa atin na ito yung dapat ituro. At yung mga Kristiyano noon, yun yung kanilang catechism, three Frenchments. Para kapag sila ay nag-uusap-usap noon, hindi maaalatang sila ay nagka-catechize. Pero that is the symbol, the three persons of the Holy Trinity. Okay? And then after the three Frenchments, ano yung fourth day? Yung four calling birds. Sino makakahula kung ano yung four calling birds? O the four Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. So, parang pagpapadala sa atin, na meron palang apat na ebanghelyo, apat na evangelista na nagsulat ng kwento ni Jesus. At ngayon, yan yung binabasa natin, for every time we go to Mass, meron tayong year A, B, and C. Pag year A, ang binabasa natin, Matthew. Pag year B, ang binabasa natin, Mark. Pag year C, Luke. Tayo ngayon ay nasa year C. Kaya yung mga ebanghelyo, babasahin natin sa taong ito, hanggang sa papasok na taon, pakinggan nyo laging kay Gospel of Luke. Father, nasaan si John? Si John, nagkakaroon siya ng guest appearances, in between. Pero yung tatlo lang ang main, dapat i-sprinkle. But there are four evangelists. Matthew, Mark, Luke, and John. Symbolized by the four calling birds. Okay, yung pang-lima. Ano yung fifth day? 5 golden rings. Ayan, ano naman yung 5 golden rings? Yung first 5 books of the Bible. Ano yung first 5 books of the Bible? Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, Numbers. Now, in the olden times, yun na yung buong Bible. Anong tawag nila doon? Sino nakakaalam? Pentateuch. Ayan, Pentateuch. Kaya nga Pentateuch Penta means 5. So, the 5 golden rings is a symbol and reminder of the Pentateuch, which is the scriptures of the Old Testament, of the olden times. Okay? At ano pa? The 5 wise virgins and the 5 foolish virgins. Di ba? Kaya paalala sa atin, para bang tinatanong tayo anong uri ka ng virgin? Sino kaya dito ang 5 virgins na foolish and wise? Wala nang virgin dito. Wala nang virgin. Hindi na kayo virgin, pero sana maging wise. Huwag sana maging foolish. So yun yung paalala sa atin. Sana you belong to the 5 wise virgins. And then you become part of the 5 golden rings. Okay, and then 6, ano yung 6? 6 Gizalaying. Okay, ano namang itinutukoy nun? 6 Gizalaying, the 6 days of creation. Diba? Nilikha ng Diyos ang mundo sa 6 na araw. Pag ilang araw nilikha ang tao? On the 6th day. So on the 6th day, doon natapos. Kaya nga, Gizalaying. Siya ay ano ba yung laying? Parang nagluluwal. Kasi parang sa 6 na araw, iniluwal ng Diyos ang mundo. Nilikha ng Diyos ang mundo on 6 days. And on the 7th day, nagpahinga ang Panginoon. Pero the number 6 is a symbol of the 6 days of creation. Okay? Okay, and then on the 7th, ano yung 7? Ano yung 7? Swans are swimming. Ano yung swans are swimming? Ano yung 7 swans are swimming? Symbol nun? The 7 sacraments. Diba? Meron tayong 7 sakramento, di ba? Sino kaya makakapag-recite ng 7 sakramento dito? Diba? Baptism, confirmation,
Eucharist, anointing of the sick, marriage, confession, then holy orders. Ayan, ano? So, the 7 sacraments. Okay? So, makita niyo ang magandang catechism yan. Ano? 7 swans of swimming. And then, ano yung pang-8? 8 maids on milking. Anong ibig sabihin nun? Anong naaalala niyo sa 8? The Beatitudes. The 8 Beatitudes. If you read it in the Gospel of Matthew, you blessed are the pure in spirit, blessed are the meek, blessed are the humble, and so on and so forth. 8 po iyon. Kaya nga kapag nagpunta po kayo sa Holy Land, pag nagpunta kayo dun sa Mount of the Beatitudes, makikita nyo yung simbahan doon, courting octagon. No? Kasi sa bawat panel doon nakalagay yung each of the Beatitudes. No? Because there are 8 Beatitudes. No? Okay, so 8 maids are milking. And then 9 ladies dancing. Ano yan? The 9 gifts of the Holy Spirit. You can read that in Galatians 5:22. Hindi ko kabisado pero enumerate ko sa inyo. No? Love, joy, peace, patience, endurance, kindness, generosity, mildness, and chastity. That is in Galatians 5:22. No? So yan ang sinisimbolo ng 9 ladies dancing. No? The 9 fruits of the Holy Spirit. 10 Lord's a leaping. Siguro madali nyo na mahuhulaan yan. The 10 Commandments. No? The 10 Commandments. Sino kaya dito makakapag-recite ng 10 Commandments? In order. 10 nga lang yan no? Eh, yung mga Hudyo noon, 613 ang pinakabisado nilang batas. Dapat mag-recite na rin. Tayo 10 na lang, hindi ba natin alam? Nung sinabi ko, sino makakapag-recite ng 10 Commandments, nag-iukot sila. Bibigyan pa nyo sana mamaya may premyo during the rapport. No? Sino makakapag-recite ng 10 Commandments? In order. Kung hindi, aralin po ninyo yan. Ano? So, yan ang pagpapalam sa akin. Lord, hindi ko kabisado ang 10 Commandments. Baka simula ngayong kakabisaduhin ko na po. 10 Lord's a leaping. And then, on the 11th day, ano raw nangyari on the 11th day? 11 pipers piping. Ano naman ang sinisimbolo niyan? The 11 faithful disciples. Kasi 12 sila, di ba? Eh, merong nag-udas. Tingnan nyo nga yung katabi nyo ngayon. Kung habang yan ang nag-udas. So, meron nagudas at meron nahiwan ng 11. No? At yung 11, yun yung the faithful ones. No? Sana bahagi tayo na the faithful apostles of the Lord. No? And then yung muli-muli, the 12 drummers drumming. Ano naman yan? The 12 drummers drumming. Ito yung tinatawag natin the 12 articles of the faith. Yan yung nire-recite natin every Sunday, di ba? Ito yung subdivision niyo. Una, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Yung una. Pangalawa, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Pangalawa. Pangatlo, He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Apat, under Pontius Pilate, suffered, died, and was buried. And then, ano yung pang-5? He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven. And then 7, He will come again to judge the living and the dead. Pang-8, I believe in the Holy Spirit. 9, I believe in the Holy Catholic Church. And then number 10, the forgiveness of sins. 11, the resurrection of the body. And then muli-muli, life everlasting. Yung bawat isang yan, actually, course yan sa seminaryo. Bawat isang article of faith na pinag-aaralan for 1 semester. Kaya every Sunday yan yung ating ipinahayag kasi yung 12 iyon, ang tawag natin doon, the 12 articles of our faith. Okay, no? So nakita nyo, no? Ang yaman-yaman pala nung kantang iyon.
Akala natin laro-laruan lang, no? Kanta-kantahan lang, no? Pero ano yung paanyaya sa atin ni St. John of the Cross, no? To look at it with a mystical heart, with a mystical eye, no? At yun na rin yung paanyaya ko sa inyong lahat, ano, no? That we may look at these days with a mystical spirit, no? Na tayo rin naririto sa panahon ito, hindi lamang para umanat ng dahilan para mag-party, magkasayahan. Wala namang masama doon, ano? Pero mababaw iyon. No? Katulad ng paanyaya na Juan de la Cruz, palalimin natin ang ating pagtingin sa ating pananampalataya upang tayo rin lahat umago at lumalim sa ating pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Amen.